posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be Happier or Less Sad and Troubled. One of the most important ministries to oneself and to others is to be happy. Pag ang tao mas masaya, mas nakakapagpasaya siya ng kapwa at mas gumagaan ang buhay, mas na-appreciate ang kaluwalhatian ng Diyos. Isang ministry na pasayahin ang sarili. You cannot give what you do not have. That's why it is imperative that the people of God strive to be happy or happier. Ang pamagandang pag-aaral natin ngayon, be happier or less sad and troubled. Kailangan mas pasayahin ang buhay o bawasan ang mga lungkot at mga pinag-aalala sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo, Diyos, na pwedeng lapitan, sandalan, asahan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon, turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng mga practical na hakbang upang maging mas masaya kami sa buhay at nang sa ganon, mas lalo naming makita ang iyong kabutihan at ito ay maibahagi namin sa aming kapwa. We ask you, Father, to be our speaker. Speak to us from your throne of power and majesty. Lead us unto greater knowledge of you and to higher levels of happiness. In the name of Jesus, your Son, our Savior, our healer, our friend, we pray with thanksgiving. Amen. Sa 1 Kings 3:5 up to 12, makikita natin kung ano ang pinakamagandang ibinigay ng Panginoon na handog, bigay na regalo kay Solomon. One night, while Solomon was in Gibeon, the Lord God appeared to him in a dream and said, Solomon, ask for anything you want, and I will give it to you. Solomon answered, please make me wise, then I will know how to rule your people. God said, Solomon, I am pleased that you ask for this, so I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. Pwedeng humingi si Solomon ng kahit anong bagay, pero ang hiningi niya ay iba yung karunungan para daw magkaroon siya ng kakayahan na pangunahan ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na pangunahan. At lubos ay kinagalak ng Diyos ito, kaya sabi niya, napakaganda ng hiningi mo, bibigyan kita ng hinihingi mong katalinuhan, walang magiging mas matalino sa iyo before or after you. Kung ganon, napakaganda na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Solomon na regalo, katalinuhan, na siyang dapat din naman nating pakinabangan. Dahil hindi lang sa kanya ibinigay, sa pamamagitan niya ay napapaabot din sa atin. At ito ang ating pagbabasihan ng mga practical na pamamaraan kung paano mas maging masaya sa buhay. How to be happier or less sad and troubled from the wisdom of Solomon, which really comes from the wisdom of God. Ecclesiastes 7:2. It's better to go to a funeral than to attend a feast. Funerals remind us that we all must die. Hindi masarap pumunta sa mga libing, sa mga lamay, pag may namamatay, pag may naghihingalo. Pero sabi ni Solomon, ayon sa kanyang karunungan, mas mabuti pa na pumunta ka sa mga libing, sa mga lamay, sa mga funerals, kaysa sa mga party. Bakit? Naaalala mo na lahat ng tao ay may kamatayan ang katawan. Ano ang prinsipyo dito para maging mas masaya sa buhay? Accept death as a natural part of and point in life. Marami sa ating mga alalahanin, takot, may kinalaman sa kamatayan. Kahit ang layo-layo pa, nagmumukhang malapit na pag laging iniisip, ini-imagine. At meron ng para mga teaser ng pelikula na lumalabas sa ating mga guni-guni. Sari-sari mga nakakalungkot
At kung minsan nakakatakot ng mga alalahanin. Diyan pantay-pantay ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao ay sinilang at lahat ng tao ay aalis sa mundong ito. Tanggapin ang katotohanan na yun ang maluwag sa loob. Bago mangyari, habang nangyayari, at kahit tapos nang mangyari sa mga mahal natin sa buhay, at iniisip natin para sa ating sarili, we must have peace with the unchangeable idea of death. Ang mahalaga lang habang nabubuhay ka, to maximize your happiness and your good deeds, to minimize your pain, to do the most good, to maximize your happiness, and then meet your Maker. Do not be obsessed with death. Just accept the fact that it will happen and leave the details up to God. Maraming nag-aalala tungkol sa kamatayan kung papaano. Meron, marami ayaw pang mamatay. Meron naman gusto na. Lahat yan wala sa ating kamay. Nasa Panginoon. Kaya mabuhay ka na lang ng mabuhay habang binubuhay ka pa. At pag tinawag na tayo ng Panginoon, ay sumunod tayo sa tawag na yon. Accept it with minimal fuss. Masasaya ang tao. Maraming kaligayahan ang tinatanggal sa atin pag naiisip natin yung kamatayan. Kaya dapat, hindi laging iniisip. Basta handa tayo gumarap sa Panginoon. Hindi laging inaalala. There is another idea from Solomon how to be happier in life. Ecclesiastes 7:9. Only fools get angry quickly and hold a grudge. Mga hangal lang daw ang napakadaling magalit at mahilig magtanim ng sama ng loob. Pag lagi kang nagagalit, nawawala ang iyong kaligayahan. Pag nagtatanim ka ng sama ng loob, lagi kang malungkot, may kabigatan. So don't get angry easily. Don't hold a grudge. You want to be happier in life, you have to discipline yourself into not getting very easily irritated, and you should not be irritable. Sikapin natin, disiplinahin natin ating sarili na hindi madaling magalit. Pag nagagalit ka kasi, bukod sa yung emosyon mo nagiging negative, pwedeng magsalita ka pa, gumawa ka ng mali, may makaaway ka pa, gawang ka pa niya ng masama, dumoble ang dahilan para ka magkaroon ng problema. When you are angry, you poison yourself. Ang taong galit, naiiba ang body chemistry, naiiba ang tibok ng puso, naiiba ang pintig ng mga pulso, tumataas ang blood pressure, tumataas ang sugar levels, lalo't kung diabetic, sumisikip ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo, nagiging napakasama para sa katawan ang galit. So, maging mahinahon at huwag magpagalit dahil ikaw ay makadiyos. At kung hindi ka naman talaga napakamakadiyos, maging mahinahon ka dahil matalino ka. Dahil alam mong masama sa iyo ang magalit. Lalo't may edad ka na, hindi na usong magalit. Madami ka na dapat pinapalampas. Total, marami na rin naman pinalampas ang Diyos at ang planeta sa mga pinagagawa mo rin hindi tama. Marunong ka na dapat magpasensya. At lalo naman dapat marunong magpalampas ng offenses ang bata. Bakit? Kabata-bata po, baka makapatay ka, baka makagawa ka ng mali, may magalit sa'yo, taga-taga ka dyan, mabaril ka. Ang haba pa ng buhay mo, nadadalhin mo yung bunga ng maling galit. Kaya dapat talaga maging mahinahon. Kung di man dahil ikay makadiyos, dahil lang ikay matalino. At alam mo, yun ang mas mabuting gawin. Ecclesiastes 7:10 leads us to another teaching. It isn't wise to ask, why is everything worse than it used to be? Hindi daw talaga matalino na laging nagreklamo tungkol sa kasalukuyan. Always thinking about the good old days, the good old days. Mabuti pa nung araw, mabuti pa nung araw. Sabi ni Solomon, hindi mabuting gawin yan na mag-iisip ka lagi na mas mabuti pa nung araw. Bakit? Hindi malulungkot ka lang tungkol today. You will feel miserable and you will be ungrateful to God. You will be ungrateful to people. You will have a very negative outlook pag lagi mong iniisip na mas mabuti pa nung araw. At ang totoo naman, kung pakaiisipin natin, hindi naman talaga mas mabuti nung araw. Ang dali-dali nga ng buhay ngayon. Kahit nga 100 pesos, makakabili ka na ng kwintas, makatatlo pa. Kasi ang dami ng mga kung ano nung bling-bling na mura.
Nung araw, mayaman lang nakakapag-alahas. Kahit sino ngayon, may cellphone. Madali lang tumawag. Hindi na ngayon pag tinuturokan ka kasi laki ng sitaw yung karayom. Katulad nung araw. Ang sakit-sakit nung araw magpunta sa dentista dahil parang inilulubog tayo yung pako sa mga gilagid mo. Ang ninipis na ng mga karayom ngayon, may mga painkiller na at painkiller before the painkiller is injected. There is so much comfort now. Mas marami nang may kotse. Nung araw, dapat ang yaman-yaman mo lang kahit may kotse ka. Guminhawa ang buhay at dapat appreciatein yon. Maraming ginhawa ang buhay. So don't degrade your present situation and your present reality. Bakit nagmumukhang lagi ang maganda yung past? Kasi selective ang memory. Pinipili mo lang ang aalalahanin. Nung araw na nasa kanayunan ka sa mga gilid ng mundok tralala, naaalala mo na ang sarap-sarap maglakad ng walang sapin sa paa sa malilinis na batis. Ang ganda ng memory. Pero alalahanin mo rin na may sunong ka na pagkabigat-bigat na batya na punong-puno ng labada. Masyado kasi nating niro-romanticize yung nakaraan. Akala mo ang ginhaginhawa. Para ka magluto nun, magpapaapoy ka pa ng mga kalan, iihipan mo pa, bago ka magkaroon ng kape. Ang habang istorya. Ngayon, ilalagay mo na lang yung 3-in-1 sa isang tasa. Kung settled ka na sa 3-in-1 at hindi ka pa maarting pa brew. Ang dali ng buhay. So don't complain habitually. Don't complain easily. But instead, be thankful for the now. Kahit gaano kaganda ang nakaraan, tapos na yun. Lumampas na yun sa iyong mga kamay. Sayang ang oras kung lagi kang nakalingon doon. At kahit gaano kaganda yung future na inaabangan mo, wala pa yun. Hindi mo nga alam kung darating. The only thing you have is the now. The present. Pagka minura-mura mo yung present, isinumpa-sumpa mo, kinurse-curse mo yung present, that's all you have. You're actually cursing your life. So be happier. Appreciate your present situation and don't make negative comparisons to the past or to the prospects of the future. Ecclesiastes 7:13, think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? So do not contend with, just accept what cannot be changed. Para ka masaya. Huwag kang laging makipagtunggali sa bagay na di mo naman mababago o mapapalitan. Kasama na dyan kuminsan ng ugali ng iyong asawa, ugali ng nanay mo, ng kapatid mo, ng mga office mate. Araw-araw inirereklamo mo sa sarili mo, sa salamin mo, sa Diyos, kung kani-kanino yung mga tao. Hindi mo naman kayang baguhin. Mabuti paturuan mo ang sarili mo to adjust. Tanggapin ang nandyan. Siyempre, pwede nating palitan yung mga ibang bagay. Palitan mo yung pwedeng palitan. Be patient kung matagal ang pagpapalit at pagbabago. But, there are things you just have to accept. Pag hindi mo tinanggap, nandyan din naman, hindi mo rin maalis-alis sa buhay mo, hirap ka lang. So, live within your given. Huwag naman sobrang maging kontento agad na pwede naman pa-asensuhin, palitan, ayusin, hindi mo rin pinapalitan. But there are really things that you must change. You must accept because they cannot be changed. Igawa nyo ng listahan ng sarili nyo mga kapatid ng mga bagay na mabuti pa hanggang maaga, tanggapin nyo na lang. Then make the most out of it. Pagkatapos, sasaya kayo sa buhay. Ang iksi-iksi ng buhay ng mundo, sa mundo, pupunuin pa natin ng negative thoughts, pupunuin natin ng inis, ng reklamo, sayang ang panahon. Kailangan, wala kang ipanghinayang pagka ikaw tinatawag na ng Panginoon dahil naipambuhay mo in the best possible way. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think what it means. God makes them both to keep us knowing or from knowing what will happen next. Malinaw ang sinasabi ni Solomon. Kung masaya ang okasyon, masaya ang panahon, uso ang saya, makisaya ka. Pero kung ang panahon
ay hindi maganda sa tingin mo, malungkot, isipin mo, lahat ng panahon, Diyos ang gumagawa. Lahat ng nangyayari sa balat ng lupa, sa silong ng langit, ay ginagawa ng Diyos o pinapayagan ng Diyos. Therefore, hindi yun talaga mali. Halimbawa, ang lungkot-lungkot mo dahil may namatay kang mahal sa buhay, hindi naman talaga mali na may mamatay. Siyempre, mamamatay ang lahat. Alangan namang walang mamatay. So, hindi naman talaga mali. Kaya sabi, isipin mo, Diyos din ang may gawa niyan. At may dahilan kung bakit yan nangyayari. Kung mauunawa mo ang dahilan, mas mabuti, makakatulong sa'yo para hindi ka sobrang malungkot. Pero kahit hindi mo maunawaan ang dahilan, isipin mo, Diyos ang may kagagawan niyan, tanggapin mo dahil hindi pwedeng gumawa ng mali ang Diyos. Make the most out of any situation. Pag masaya ang okasyon, magsaya. Pag malungkot ang okasyon, edi malungkot ka. O kaya, pilitin mong gumawa ng saya kahit papano. Huwag naman yung kung malungkot na, lalo mo pang papalungkotin, palalalain mo pa. Minimize the pain. Maximize the happiness. And of course, find and invent happiness in any and every situation. No situation is perfect. Therefore, walang situation na perfectly sad. May mahahanap at may mahanap ka na redeeming value ng anumang sitwasyon sa buhay kung bubuksan ang isip. Ecclesiastes 7:15-16. I have seen everything during the senseless life of mine. I have seen good citizens die for doing the right thing. And I have seen criminals live to a ripe old age. So don't destroy yourself by being too good or acting too smart. Alam niyo, maraming mga priests ng Old Testament, hindi komportable dito sa Ecclesiastes. May mga priest pa nga na gusto nilang alisin sa scriptures ang Ecclesiastes eh. Kasi hindi sila komportable sa mga practical wisdom at advice ni Solomon. Ang gusto kasi ng mga priest, lagi magturo na magtiis ka, magpakabuti ka hanggang mapudpud ka't mamatay. Kailangan lagi kang bayani, lagi kang perfect. Eh hindi naman yon ang itinuturo ni Solomon na siyang pinakamatalinong tao na binigyan ng Diyos ng pinakadakilang katalinuhan. Kaya dapat idiin eh. Sino ba yung nagsasabi? Yun lang naman pinakamatalinong tao na binigyan ng Diyos ng katalinuhan. So, dapat pakinggan. At sabi niya, marami na akong nakitang mga kabalbalan sa buhay. Mga bagay na parang walang katinuan at labag sa katinuan. Sabi niya, napakarami ko nang nakitang mabubuting tao, mahuhusay na mamamayan, na namatay sa paggawa ng mabuti at kinamatayan ang pagpapakabayani. Samantala, napakarami ko namang nakitang kriminal at masasamang taong nabuhay ng masigana at mahaba. Sabi niya, alam niyo kung anong lesson nun? Huwag niyong patayin ang sarili niyo sa sobrang pagiging perfect na mabuti at sa pagiging sobrang matino at matuwid to the point na ikamatayin niyo na. Sabi, dahil maraming gumagawa ng kabutihan in the act of doing good, namamatay din. Maraming gumagawa ng masama, humahaba ang buhay. Siyempre, hindi naman itinuturo ni Solomon na magpakasama ka na lang para humaba ang buhay mo. Dahil marami rin namang gumagawa ng masamang kinakamatayan yung ginagawa nila. Ang point lang niya ito, ang paggawa ng mabuti at masama ay hindi garantiya na hahaba ang buhay mo at sasaya ka. At sinabi rin niya sa isang verse, time and chance happens to all. Sabi ng isang very dynamic Tagalog version, swerte-swerte lang ang buhay. Something again that will not sit well with priests and even pastors and conservative Christians. Ayaw nilang aminin na talagang may ganon, may time and chance. Hindi ibig sabihin mali yun. Ang ibig sabihin lang, hindi natin lubos na nauunawa ang hiwaga ng dealing ng Diyos sa mga tao. But the lesson from Solomon is, don't sacrifice too much by being too good and too pasmart. Maraming sa pagiging very, very, very good, ang daming sinasakripisyo. Example, may isang anak na napariwara, si deacon, si deaconess, o si pastor, o si elder, o si Bible study teacher.
Imbes suportahan yung anak, mahalin sa oras ng pagkakamali, itatakwil, itatapon, para magandang tingnan sa harap ng church na hindi sila nagtotolerate ng mali. Although yung dibdib ng magulang at magulang yan, talagang gusto mong arugain yung mga anak mo, mahalin mo kahit nagkawindang-windang, kahit nagkasala, kahit nagpagulong-gulong sa kasalanan. Pero pakitang tao, para ipakita na righteous ako, godly ako, hindi ko ito tolerate. Sariling anak ang itatakwil, sariling laman, sariling pamilya ang itatatwa. Yan ang sinasabi ni Solomon, don't kill yourself trying to look good. It's not worth it. It's not worth to play to the gallery, na magpasikat ka sa mga taga-church na ang banal-banal mo habang kinukublihan mo lahat ng mga sugat mo at sugat ng pamilya mo, nagkukunwari kang everything is all right, and to the point that you become unloving and unsupportive to the very loved ones that you should love and support no matter what. Maraming sakripisyo ang tao in the name of religiosity and godliness na hindi naman hinihingi sa kanila ng Diyos. Hinihingi lang kuminsan ng religion. Alam niyo naman, napakaraming mga hypocrisies at mga pagkukunwari at pagbabalat kayo ang mga relihiyoso. Hindi mo maipakita ang tunay mong kalagayan, ang iyong mga peklat, sugat, ang mga nakangangamong galis. Kunwari, everything is okay. Kasi itatakwil ka ng mga sarili mong ka-church pagka ipinakita mong hindi ka perfect. But Solomon will have none of that, and neither Jesus. Jesus accepted and loved people as they were, and never encouraged people to hide their sorrows and their wounds. He actually asked them to expose this so that they can be healed through love, not through rejection. So sinasabi ni Solomon sa atin, mga kapatid, don't be too idealistic or heroic. Don't be too righteous to the point of bleeding or shedding blood, especially the blood of your own loved ones. Merong isang nagsabi, mabuti pa daw yung mga rebelde sa bundok, pag napapalaban sila, at nasugatan ng kanilang mga kasamahan, binubuhat nila, hinihila nila, basta they carry their wounded. Sabi niya naman nang nagsabi nito, but many Christians kill their wounded. Pagka Kristiyano ka, nasa church ka, napariwara ka, nagkasala ka, nagkamali ka, ang unang-unang tatapak sa iyo, ang unang-unang magchichismis sa iyo, ang unang-unang magpipiesta sa mga iskandalo mo ay mga kapatiran. Kaya sabi ni Solomon, it's not worth it. Don't put up a show. Yung mga taong ini-impress mo ng iyong kabanalan na trying hard, hindi ka rin yan mamahalin. Subukan mo magkamali, i-reject ka rin yan. So magpakatotoo ka na lang. Always seek healing, seek improvement, seek righteousness, but in the process na wala ka pa sa perfection na yon, and nobody gets there, don't sacrifice too much to please your audience. It's not worth it. Lalong-lalo kung isasakripisyo mo buhay ng mga mahal mo sa buhay o ang sarili mong buhay. Ecclesiastes 7:20 says it very clearly, no one in this world always does right. Walang tao na 100% tama ang ginagawa 100% of the time. At ano ang nakakapagpaligaya sa application ng message na ito? Don't over-expect righteousness from others and from yourself. It is reasonable to expect minimum righteousness, improving righteousness, ever-increasing righteousness, but don't expect perfection. You will only fail. And don't even try to pretend that you are perfect yourself. Mapapagod ka lang. So relax. God loves you. God accepts you through Jesus. We should accept one another because of the love of Jesus and help each other keep on growing from glory to glory and keep on improving. But you don't reject and you don't throw out anybody who is not yet perfect. Dapat yung atmosphere sa fellowship, sa church, sa Christian community, sa religious community, is an atmosphere of love, of acceptance, so people don't have to be forced to be hypocritical. So accept that people are imperfect. Mas sasaya ka sa buhay nun. Para pag nalaman mo, na-discover mo, nabunyag sa'yo ang pagkakamali, ang pagkukulang, ang imperfection ni ganito at ni ganong tao, hindi ka na masasyak. Dahil ina-expect mo na. Inaasahan natin na lahat ng tao ay mag-i-improve, magiging mas banal, mas makadiyos, pero magbigay ka kahit kaprasong space sa puso mo na kahit sino pwedeng magkamali. The Arabs have a saying, even a good horse
must be allowed at least one fall. Pag may space ka sa puso mo na gano'n, para sa iyong asawa, para sa iyong anak, sa iyong magulang, kaibigan, churchmate, mas gagaan ang pakiramdam mo. At mas magiging magaan kang kasama kasi hindi mo sila sasakalin ng iyong unnatural and exaggerated expectations. Ecclesiastes 7:17 to 18. Don't die before your time by being too evil or acting like a fool. Keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect God. Sabi niya, bawat tao may takdang haba ng buhay, pero pwede mong mapaiksi kung masyado kang hangal o kaya kung masyado kang masama. Kahit hindi mo pa oras, ma-advance sa kamatayan mo. Pag sobra kang masama, nag-i-invite ka ng either punishment or retribution from the people you have wronged, o sobra kang hangal, you engage in activities that endanger your life. Needlessly. Lahat naman ng activity may danger Pero meron naman hindi naman kailangan, sinusuong mo kusa yung danger. At pag ngayon namatay ka bigla nang wala sa panahon, sabi ni Solomon, pananagutan mo yan. Pinili mo kasi na makipaglaro sa panganib. So don't be too foolish or too evil. Huwag sumobra, huwag lumabis, lalo sa paggawa ng mali. Nakita niyo mga nangungupit-ngupit ng konti-konti, kuminsan, hindi naman napaparusahan ng lubos at malaki. Minsan nga, hindi nakahalata. Kuning nang-nakaw ng ang dami-dami, mga milyones, bilyones, nabibisto, nabubuko, kasi sobra. Kaya sabi ni Solomon, alam nyo, hindi ko naman ina-expect magiging perfect kayo. May magagawa kayong mali. Huwag nyo lang sobrahan. Huwag kayong lumabis. Huwag kayong umabuso. Kasi may hangganan yung tinotolerate ng langit na imperfection. May pagtutuwid, may pagtatama, at may katarungan. Therefore, Solomon says, be moderate. Kahit nga, di ba, sa kabutihan, be moderately good. Don't kill yourself trying to be too good or too smart. Gitna ka lang, sabi, alam nyo ang tama, pinaka-safe, doon ka sa gitna ng kalsada. Kung ang kalsada sa isang side ay mataas na bundok at sa isang side ay bangin na bumubulusok pababa, at ganoon ang mga kalsada ng buhay, doon ka sa gitna para safe. Pag masyado kang malapit doon sa bundok, baka may malaglag na bato, tumama sa ulo mo, namatay ka agad. Dito naman sa kabilang gilid na may bangin, baka ikaw yung mahulog. At marami mga buhay ganon, nasa extreme. Extremely religious or extremely sinful, extremely righteous or extremely bad. Sabi ni Solomon, pareho lang yan na hindi nakakatuwa. Sabi niya, a man who believes in God, who fears God, will avoid all extremes. So will a woman. So avoid extremes. At wala na yata nakakapagod na makasama, makaharap, makausap, kundi yung taong may extreme involvement in anything. May mga tao na biglang nahumaling sa mga herbs. Kahit saan mo makita, herbs ang topic. Di ba nakakapagod din kausap? Kahit maganda yung sinasabi, kahit nakakapagpalusog, parang kapatid, wala ka na bang alam na pag-usapan ko yung herbs mo? Meron naman na naging relihiyosa, wala na talagang alam pag-usapan kundi mga bagay tungkol sa langit, sa impyerno at kung saan-saan pa, mga anghel, mga demonyo. Wala nang ibang topic, extremely religious, nakakapagod din kausap. Yung mga extremely health conscious, sumusubo ka pa lang, masama yan, 3 calories yan. Di ba ayaw nyo siyang kasama sa mesa? Basta extreme, kahit pa relihiyon. In fact, ang mga pinakamalulupit na tao sa kapwa-tao, yung extremely religious Yan yung kayang-kayang pumatay ng kapwa dahil kinalulugod ng Diyos. In service of God, whatever religious label. So sabi ni Solomon, you want to be happy and happier, avoid extremes. Kahit anong extreme. Pag naging extremely capitalist ka, naging extremely communist ka, naging extremely yung natural ka, wala ka nang makain. Hoy, hindi natural yan. Natural lahat, dapat lahat. Ang makahumalingan, at napakahirap pag may kapatid ka o kasambahay na ganon, nakakapagod. Nagdudugo ang tenga mo sa dami ng mga litanya niya tungkol sa kanyang mga produkto. Dapat balance ang tao. Ecclesiastes 7:21 to 22, don't listen to everything that everyone says.
Or you might hear your servants cursing you. Haven't you cursed many others? Mga kapatid, isipin nyo to. Ang pinakamadalas na sumusugat sa ating damdamin, sumasakit sa ating kalooban, salita ng mga tao laban sa atin. Hoy, sabi ni ano, ganito ka raw. Masasaktan ka. So, sasaktan mo rin siya. Sabihin mo, siya naman ganito. Kasi alam niyo yung nasasaktan, pag hindi nagpapakatao, nagiging parang hayop, nananakit din. So, walang tigil ang sakitan. Di ba kung minsan nag-aaway kayong mag-asawa, may biglang nasabi si asawa mo, kung hindi pa sakit, hindi ka nakakakain ng mantika. Oh, ang sakit naman. Ako nagpagtao sa'yo, naging tao ka lang nung naging asawa mo ako. Ganyan-ganyan. Yung mga sumbat, yung mga pamiminta sa ating mga itsura, di ba? Masakit. Kaya sabi ni Solomon, alam niyo, gusto niyo sumaya sa buhay, huwag niyo masyadong pansinin ang sinasabi ng mga tao, hayaan niyo sila. Kainin nila ang mga sinasabi nila. Sabi niya, pag lagi mong pinansin ang sinasabi ng mga tao sa iyo, pag pinakinggan mo ang usapan ng mga katulong mo tungkol sa iyo, sa palagi mo, pinupuri ka nila behind your back. Come on. Yung mga katulong nyo, ang bait-bait ng awa natin, ano? Ang ganda-ganda ng awa natin, ano? Yung tali-talina ng awa natin. Sa palagay nyo, ganda ng usapan nila. Siguro may konti. Pero sabi ni Solomon, marami, hindi ganon. So, huwag niyong pakinggan. Huwag niyong alamin. Ang daming lumungkot dahil nakialam sa password, may password, nabasa nila yung mga correspondence, lumungkot, nalaman nila eh. Nakikibasa ng cellphone ng may cellphone. Tanong ng tanong, huy, anong sabi ni ganito tungkol sa akin? Lumulungkot lang naman. Sabi niya, huwag niyong pansinin kasi di ba kayo man, marami rin naman kayong minumura, marami rin kayong chinichismis na tao. Pero lahat ba talaga ng pamimintas nyo, pamumuna, pagchichismis, heartfelt ba talaga yun o katilang ng mga makakating dila? Marami naman ang sinasabing tao, makatilang kasi dila, hindi naman talaga galing sa puso. So kahit yung mga sinasabi ng tao, laban sa inyo, hindi laging galing sa puso yon. Either makatilang ang dila nila, misguided lang sila, or wala lang silang masabi, o pinapasaya nila yung kausap nila na inaasahan. Sasamahan sila sa pamimintas tungkol sa inyo. Sabi ni Solomon, kung gusto niyo maging masaya, matuto kayo magpalampas kahit sa mga naririnig niyong sinasabi ng tao. Don't be easily bothered by what people say, especially about you. People don't always know or understand or mean what they say. And even if they meant what they said, ikaw ang mag-judge sa sarili mo kung tama yun o mali. At kung tama, huwag kang magalit kahit masakit. Tama pala eh. At kung hindi naman tama, sabi mo, well, mali siya, hindi ako magpapa-apekto sa kanyang mga kamalian. Yun ay para ka sumaya-saya. Kaya ang pinakamadalas magalit, sumama ang loob, yung mga mahilig sa chismis. Kasi nang laging maraming nasasagap na sinasabi ng iba, nalalaso ng kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang damdamin. Kailangan ng tao, nakikinig ka sa matatalinong critics. Pag ang may sinabi tungkol sa iyo ay matalinong tao, positive man o negative, maganda man o hindi yung sinabi, papakinabangan mo yon kasi matalino siya eh. Pero pag hindi matalino yung nagsabi, huwag niyong pansinin. Why will you pay attention to the opinion of fools? Why will you allow the opinion of uninformed people affect you? Meanwhile, kung informed talaga, nalaman nyo, papakinabangan nyo yon. Napakahalaga kahit ng pintas ng taong matalino kesa papuri ng isang taong wala namang alam. Huwag kayong matuwa na pinupuri kayo ng taong wala namang alam. Anong malay naman niya na mamuri? Ano naman ang malay niya kung anong kapuri-puri? Pero yung matalino, kahit pagalitan ka nun, pasalamat ka kasi may mapapala ka dun. Therefore, filter how words can affect your emotion para hindi laging sumasama ang loob. Ecclesiastes 7:23-24, I told myself that I would be smart and try to understand all of this, but it was too much for me. The truth is beyond us. It's far too deep. Ngayon, maraming tao, nung hindi sila mahilig mag-Bible study, hindi pa sila mahilig mag-church, tahimik lang yung buhay nila. Nung nahilig at nagkaroon ng church involvement, pinroblema na ang lahat ng issue sa buhay. Paano ba magpapabautismo, wisik, lubog, langoy,
turok, ano nga ba? Ang babae ba magbebelo o hindi? Gaano ba kahaba ang buhok ng lalaki, ng babae? Maghihikaw ba ako sa tenga, sa pusod, sa ilong? Ang daming pinoproblema. Ano ba pinakamagandang version? May demonic version ba ang Bible? Meron bang pinakatamang version? Kailan ba ako dapat magganito, magganon? Ang daming naging issue. Alam niyo, sabi ni Solomon, sinikap ko rin alamin lahat yung mga yan, pero napagod lang ako. Sabi niyo, too much study wearies the heart. So do not try to know and understand all life's ironies and complexities. Mga tanong na, bakit po pinayagan ng Diyos na isang barko lumubog, maraming baby doon? Kasi anak, may gravity. May buoyancy. Na-defy yung laws of gravity and buoyancy. Lumubog sila. Kaya bata siya, kaya matanda, kaya makasalanan siya, kaya mabuti, lumubog siya. Kasi alam mo, ang lungs ng tao, pag napuno ng tubig, malulunod kahit sa banal. Mahirap bang maintindihan yung mga basic laws na yun? Pero you moralize everything, pati pagputok ng bulkan, pati mga earthquake. Bakit naman po sa tapat pa ng bahay namin yung fault line, nakatanggap na kami sa Panginoon? Ibig sabihin, dapat lumiko dahil tumanggap ka sa Panginoon, lumipat sa kapitbahay mo, ganun. Ang daming pinoproblema at minomoralize ng tao. Ang mga tanong na natatanggap ko sa Facebook, kung minsan gustong pumutok ng ulo ko dahil, bakit itinatanong yan? Si Adan po ba may pusod? Bakit? Kasi di ba, hindi naman siya ipinanganak, so dapat wala siyang pusod. Ano siya? Palaka. Walang pusod si Adan. Paano po yan? Illegitimate si Jesus. Di ba, illegitimate din si Adan o si Eva. Ang dami-daming mga tanong ng mga tao na wala naman talagang sagot kahit bulat-latin mo yung buong Biblia, mapapagod ka lang. So sinasabi ni Solomon, do not be too profound and deep. Do not analyze and theorize and classify all knowledge. Do not seek logic, rhyme, and reason for all things that happen. Because there are many things that cannot be explained. How can a finite mind totally comprehend an infinite God? Pag kaya mo nang sagutin lahat yan, Diyos ka na. Do not understand, do not overknow God. To the point that you map God's mind, then contend with God. Kaya iba nakikipagtalo sa Diyos, hindi sumasangayon. Dahil sa mga pangangatwiran ng pangtao na napakababa ng level siyempre sa pangangatwiran ng Diyos. Si Job, nung nagrereklamo tungkol sa mga nangyari sa buhay niya, ang banal-banal niya. Sabi ng Panginoong Diyos sa Job 38, 1-2, from out of a storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? Sabi, napakarami mong katsang-katsang, wala ka namang alam. Bakit ka nakikipagtalo sa akin? Nandiyan ka ba nung nilikha ko ang mga planeta? Nandiyan ka ba nung nilikha ko ang dagat? Nasisid mo na ba yung kalalim-laliman ng dagat na yan? Naakyat mo na ba yung mga bituin? Sabi ganun. Hindi mo nga alam yan eh. Tapos nagdudunong-dunungan ka, nakikipagtalo ka sa akin. Napagalitan talaga si Job. Psalm 139 verses 1-6. Lord, you know all about me. From heaven you discover my thoughts. I can't understand all of this. Such wonderful knowledge is far above me. Mga kapatid, meron tayong kayang abutin at malaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang mga pamamaraan. Pero napakakonti nun, mas maraming hindi. Dapat ipagtiwala mo na lang, tumigil ka ng kaiisip dahil baka kumanta ka ng pambansang awit kahit walang flag ceremony. Pag sobra ka lagi nag-isip ng theology, mabuti pa yung mga pamilya nung araw na walang religious activity, tahimik. Nung naging mga involved sa kanya-kanyang churches, nag-away-away, nag-iwahiwalay pa dahil dumunong ng konti. Huwag niyong hayaan na ang konting alam sa Biblia, konting alam sa pananalig ay maging dahilan para tayo humiwalay sa kapwa, makipag-away, makipagtalo. Nobody really knows the answers to these things. Ang alam lang natin, mahal tayo ng Diyos, kahit tayo makasalanan, pinapatawad tayo at sa pamamagitan ni Jesus, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat tayong mamuhay ng maayos up to a point na kaya natin. Pag nagkakamali tayo, pinapatawad tayo uli, minamahal tayo ng Diyos. Live with that. Huwag niyo nang problemahin kung anong uri ng bautismo. Ngayon, para makataya kayo, magpabautismo kayo 3 beses, iba-iba. Meron pa, inilubog mo na in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ayaw pa, ang gusto isa-isa. In the name of the Father, angat. In the name of the Son, angat. In the name of the Holy Spirit, angat. Ko idagdag ko pa, in the name of Paul, in the name of Peter, in the name of all the saints, in the name of all the angels. Hindi lunod ka na. Yung iba, they feel superior dahil sila lubog. Yung iba, wisik. Anong pinagkaiba ng ilang patak na tubig?
Ilang basong tubig o ilang balde, nandun ba talaga yung issue? We become majors of minors because we think too much. There are things that you simply have to let go at atupagin mo, magpakabanal ka, gumawa ka ng tama, huwag kang manghusga ng kapwa, mahalin mo tao. You can never go wrong with that because Jesus says, love covers over a multitude of sins. Love is what is important. Hindi ito pagiging too smart or too good at lalo namang hindi too bad. Sabi ni Solomon, too much study wearies the mind. At hindi bagay sa lahat ng tao ang too much study. Kanya-kanyang gift din yan. God knows us, but we can't know God to the point of familiarity or being able to chart His thought. One of the most presumptuous statements that you often hear in Christian communities is, I know God. Do you know God? Really? You know God? How much do you know of God? Napaka-presumptuous nun. You don't even know your own spouse. Hindi mo nga alam ang password niya. Hindi mo nga alam may secret account siya sa Facebook. Tapos, you know God? Dapat wala tayong ganung mga pagmamalaki. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Sabihin, oy, magagalit sa'yo ang Diyos. Really sure ka? Alam mo ang gagawin ng Diyos? Alam mo ang gagalit sa akin ng Diyos? Alam mo, pag pinautang mo ako, matutuwa sa'yo ang Diyos. Talaga alam mo ang gagawin ng Diyos? Sabi sa Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So think for yourself, speak for yourself, but don't speak for God. Maraming mga tao nagta-hide behind God. Pag gusto ka nilang kontrolin, sasabihin nila, gusto ng Diyos, ganitong gawin mo. Pero actually, sila yung may gusto. Don't use God to control people. God likes people to be free, not to be set in chains because of dark ages religiosity. So do not over-understand and over-rationalize and over-explain God's mysteries. Mysteries nga eh. When you see God face to face, that's when you will know everything. Sabi ni Paul, now I know in part, then I shall understand fully, even as I have been fully understood. But for now, what is important? Sabi niya, faith, hope, and love. But the greatest is love. Sabi, have faith for everything else that you do not understand. But better than faith, hope, because God is hope. But best above all, sabi niya, just love. Kasi yung love, pwede nating ibaba from heaven to earth. Pwedeng gawin, i-concretize sa ating mga reality yung love. Kaya sabi, yan ang pinakamadali mong maintindihan at yan ang dapat mong atupagin. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Sabi ni Solomon, the wisest man, make yourself happy and happier. When you are happy, you can share your happiness with people. When you are unhappy or miserable, you will share your unhappiness and misery with others. Kaya ministry na pasayahin ang sarili. Paglalabas kayo sa inyong higaan, sa inyong kwarto, pupunta kayo sa labas, sa kusina ng bahay nyo, pupunta kayo sa office, makikisalamuha kayo sa mga tao, make yourself happy. Put yourself at peace so that you can minister to the people that you will meet. Be happier. Be less sad. Be less troubled. That's God's will for you. So maximize happiness in the short earthly life given to you. And when our time here on earth is up, there is nothing to regret about because you have done what you could. You gave your part and you got your share. Remember, it's a ministry to yourself and to others to be happier. Dear God, continue to remind us about these very important points from Solomon. Para kami, Panginoon, hindi madaya ng mga pangyayari araw-araw, ng mga occurrences, events. Teach us to be steadfast and to be committed to the ministry of being happy, ourselves, and to make others happy too. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid dito, paano natin patataasin yung art of happiness so that we can minister with the same happiness to many more people. Dear Lord, as your people remain silent for a while, give us in the context of our everyday lives very practical steps how we can be happier based on the teachings of Solomon.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Be Happier or Less Sad and Troubled. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan
aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw, O Diyos. Ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago.
ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!